Ito na ang totoo nating breadwinner na accountant. Maaari nating imbitahin dito sa gitna. Si April Conde. April Conde. April, ikaw na ang breadwinner na accountant. Opo. Ilang taon ka ng accountant? 5 years, bago 5 years na po. 5 years na. Ilang taon ka ng breadwinner? 5 years din po. 5 years 5 years din. Opo. Ilan ang binubuhay mo? Bali po kasi, 11 po kami magkakapatid. So, yung 10 ko pong kapatid, tsaka yung magulang ko pong dalawa. Panganay ka ba? Apo, panganay po. Oh. 10 kapatid ang binubuhay mo tsaka yung magulang mo. Apo. Di ba mahirap yung para sa'yo, April? Mahirap po, pero kailangan pong kayanin. Anong ginagawa ng mga magulang mo sa ngayon? Sa ngayon po, naman po sila, nangangalakal po ng bote. Tuwing binibigyan ko po sila ng pangkapital po pag sumasahod po ko. Binibigay ko po muna sa kanila yung pambayad po namin ng bahay. Tapos tuwing katapusan po, kinuha ko po ulit para ibayad po sa bahay po namin. Ganun po. 11 kayong magkakapatid. Opo. Lahat yun ang nag-aaral. Yung Siyam po, yung bunso po nasa bahay po. Hindi pa siya nag-aaral. Hindi pa po. Ilang taon na siya? 4 years old po. Anong pinakamahirap mo na pinagdaanan bilang isang breadwinner? Nung time po na manganganak po si mama dun sa bunso po namin, kasi pandemic po yun, nalaman po namin na buntis po siya, mga 7 months na po. Kumbaga, wala po siyang idea na buntis po siya nung may sumipa na lang po sa tiyan niya. Tapos pandemic po, so nahirapan po kami magpa-check up. Sino yung sumipa sa tiyan niya? Napakasama Sumipa. naman. Bakit sisipain mo yung tiyan ng nanay niya? Hindi, gumalaw yung Gumalaw Hindi, ng bata. subukan yung sipain ng tiyan ng nanay kung magkakaalam-alam tayo. Isa sa atin tutumba, sinisigurado. Tsaka Bakit pumakati pa. sinipa? Galing sa Sino yung loob. sumip? Yung bata? Opo, yung bata po. Yung bata Hindi niya sa alam loob. kasi buntis siya. Bata Hindi pa lang, po sumain alam. na sinipa yung Baka lang tiyan ng taekwondo. Ayun po. Tapos, ayun po, dahil po pandemic, tapos pang 11 na po, medyo delikado na po yung sitwasyon po ni mama. So, pinagre-ready po kami ng OB na pang CS po. Kasi nga po, kung sakaling ino-normal po, baka daw po duguin or something po. Kaya din nung mga anak po siya, pinag-ready po kami ng bag po ng dugo po, in case na duguin. Tapos mahal ang bayad pag cesarean, di ba? Opo. So, paano yun? Ikaw ang sasagot nun, tama ba? Opo. Kaso ang nangyari po, wala po akong ipon pa. Kaya ang ginawa ko po, nanghiram po ako kung kani-kanino po sa mga katrabaho ko po. Sumubok din po ako sa ibang pamilya po namin manghiram po. Para lang po masigurado may hawak po kami nung nanganak po siya. Pero di ba nalaman ng OB yung sitwasyon ng buhay ninyo? Tapos merong parang in-offer sa inyo? Opo. Bali yung OB po kasi nalaman na mahirap nga po kami, tapos po kami magkakapatid. Tinanong po kung willing daw po ba kami or kung gusto daw po namin ipaampon po yung kapatid ko po. Kaso po, yung magulang ko po, ako po yung pinag-decide po nila bilang ako daw po yung may trabaho. Kung kakayanin ko pa daw po may isa pa pong maliit na bata daw po sa bahay po. Kaso po, syempre po bilang panganay po, tas ayoko rin po magkahiwalay po kami magkapatid. Pinili ko po na kahit mahirap po na hindi po siya mapaampon po. So sinabi mo, wag na nating paampunin. Opo. Ipaampun yung bata. So, nasa sa inyo pa rin yung bata. Opo, yun Kasi po yung yung- OB parang parang Kukup-kupin out of concern yun for sure. Opo. Dahil alam niya, 10 na kayong magkakapatid eh. Correct. Tapos anong mangyayari sa bata, di ba? So, nung nabuntis yung nanay mo, breadwinner ka na doon. Apo, ako na po. Kasi pandemic Hindi ka ba po yun. nagalit na, ano ba naman, hirap na tayo, nagbuntis ka pa na, nakausap mo ba siya, may ganun ka ba? Or pinagpasa Diyos mo na lang, iniyak mo na lang? Nung una po, masama po yung loob ko kasi nga po, wala na nga po kaming pera. Ayun nga po, pandemic, 10 na po kami. Tapos nadagdagan pa po ng isa pa po. Kaya parang ang hirap po na ba't hindi po nila nakayang makontrol or kahit mag-pills po sana, ganun po. Tapos wala kang magagawa kundi ako ina lang din. Opo, Di ba? May boyfriend ka ngayon, di ba? meron po. Sumasaya ka naman paminsan-minsan o madalas dahil sa boyfriend mo. Sumasaya naman po kasi andyan po siya para pakinggan po yung mga hinanaing ko po sa buhay. Pag naiiyak po, andyan po siya para makinig po. Parang siya yung sumbungan mo, Apo. di ba? Siya yung tenga na tagapakinig sa'yo tuwing nagkukwento ka. Opo. Kamusta ang mga plano nyo? Mayroon bang pinilin sa yung pamilya mo tungkol sa pagjojowa? Mayroon ba silang say? Diba? Kasi yung iba, diba, lalo na pag breadwinner, may say yung pamilya eh, na parang huwag ka muna mag-boyfriend. Kasi, Correct. o yung iba naman,
maluwag. Sige, kung masaya ka dyan, anak, Support go ka lang, namin, di ba? pwede. Sa'yo, anong sitwasyon mo? Meron pong ganun pong sinabi sila na dapat daw po pagtapusin ko muna ng pag-aaral yung dalawa ko pong kapatid bago daw po ako mag-asawa. Ilan taon na ba yung dalawang kapatid mo na Yung pagtatapusin sumunod mo? po sa akin is 21 po tsaka 20. Bale, third year college na po tsaka second year college na po. Yun ang bilin sa'yo ng magulang mo. Opo. Bago ka mag-asawa, pagtapusin mo muna yung mga kapatid mo. Opo, tsaka dapat daw po may sarili na daw po kaming bahay bago daw po ako mag-asawa po. Ang hirap, no? Kahit hindi ko kayo kilala, naririnig ko lang yung storya mo. Naaapektuhan ako. Parang, bakit ikaw? Di ba, tatanungin mo yun sa sarili, bakit siya? Bakit sa kanya, bakit siya yung aako nun, yung ganon, di ba? Ang sakit na ang hirap. Di ba? Parang, hindi ko naman kilala yung mga magulang mo. Hindi ko naman sila hinuhusgahan. Pero hindi ko mapigil na isipin na, bakit kayo gumawa ng gano'ng kadami tapos ibibili nyo dun sa anak? Yung gano'n. Yung obligasyon. Ayun. So, anong nararamdaman mo minsan? Anong hinaing mo? Anong naiisip mo pag bigat na bigat ka na? Feeling ko po, ATM po sa pamilya po namin eh. Kasi Ano, po, no? ATM po. Feeling mo ATM ka sa ATM pamilya? ka. Opo, kasi po, kapag wala pong pambili ng ulam, wala po silang pambaon, chat sila, ate, may pambili ulam, ate, may bayarin kami sa school. Parang akala nila, pag nag-chat sila, may lalabas agad akong pera. Pero hindi po nila naisip, kahit sinasabi ko na wala na akong pera, wala na sumobra sa sahod ko. Akala nila ang dami ko pa ng pera po. Yun yung sinasabi ko kanina, kasi minsan nasanay eh. Diba? Yung sa sobrang kasanayan, hindi ko sa sinisisi kita, diba? Hindi kita sinisisi, pero wag natin ugaliing sinasanay natin ng mga tao na inaabuso tayo. Diba? I'm not saying na inaabuso ka, kayo ang Hindi makakapag-judge nun for yourselves, diba? Eh, di ba siya yung sumagot kanina na hindi muna. Unahin ko na lang Oo. lagi sila, di ba? Yung pamilya na, di ba? Oo. At saka yung kailangan ka ring umaray, diba? Kasi minsan hindi rin malalaman kung nasasaktan ka kung di ka umaaray eh, diba? Ikaw ba, minsan, umihindi ka ba paminsan-minsan? Humihindi naman po. Like, kunwari po, magchat po sila, ate, wala pang ulam. Sasabihin po, wala akong pera. Pero maya-maya, chat kayo sa kong kapatid, nakabili na ba kayo ulam? Tapos sasabihin po, hindi po. So, magsisend pa rin po, magbibigay pa rin po ako. Kasi alam ko po, yung mga kapatid ko po, pag nagugutom po, naiyak po. Eh, panganay. Siyempre, hindi niyo Correct. matitiis Hindi yung mo mga rin kapatid matitiis. niya. Hindi naman eh. Lalo na kung may Oo. maliit. Totoo. Hindi mo matitiis yun. Hanggang sa lumaki kayo, di ba? Minsan tayo magkakapatid, kahit matatanda na tayo, di ba? Minsan meron hindi tayo pagkakaintindihan. Di ba? Umaarte lang tayo talaga. Naku, galit ako dyan, Oo. ganyan-ganyan. Or Hindi ko yung tinitiis mo papansinin. kunwari. Titiisin ko yan. Pero sa kaibuturan ng puso mo, nadudurog ka. Totoo. Di ba ganyan ang breadwinner? Yung isusubo mo pa lang, pero ibibigay mo na lang sa iba, di ba? Para unahin sila. Pero dun sa ibang naman, sa mga breadwinner, isusubo mo pa lang, hihipan mo muna. Eh, kasi baka mapasok nga ka. naman. Mainit Oo, kasi. Mainit. Eh, kasi isusubo sa bibigay mo, maidin yung kasi bata nga, naip na, lamig. Meron pa akong nabasa dun sa profile mo about your hair. Kasi nagpa-green siya ng hair. Nasaktan ako for her. Bakit? Kaya sabi ko, ano ba to? Binasa ko pa bago ako matulog. Ano yung kwento tungkol sa pagpapag-green niya ng hair? Ano po to, dapat po nung birthday ko po to last April po. Kaso isang buwan ko po muna pinag-isipan. Tsaka sinigurado ko pong may extra ako. Kaya ko po napagawa siya nung May. Kaso po, nung umuwi po ako sa bahay, sinabi po na, wow, ang yaman mo. Wow, parang tingin nila ang dami kong pera na sana daw po pinabili ko na lang ng bigas. Binigay ko na lang daw po sa kanila yung pinapagawa ko daw po sa buho ko po. Kung ano man yon, deserve mong magpakulay. Oo. Deserve mo yan na gawin sa sarili mo yun. Di ba yung minsan pag binigay ka may binigay ka sa sarili mo, Oo. kasi wow, dami mong pera. Oo. Minsan na nga Naisip lang, no? mo pa yan, ha? Di ba? Oo. Wala na nga tayong makain, di ba? Pero Nasitapaan. once in a while, you have to give it to yourself. You deserve it. Especially kung ikaw ang nagtatrabaho para dun sa Correct. pinapakulay mo ng buhok na yun. Deserve mo yun Totoo. eh. Tsaka natutuwa ako kasi ngayon nahanap mo yung boses mo. Nasasabi mo yung mga gusto mong sabihin. Nailalabas mo kasi bukod sa hindi nila nalalaman at nasasanay sila, baka mapuno yung dibdib mo at sumabog Sumabog. ka. At pag sumabog ka, baka masira ka. Eh yun ang ayaw natin eh. Na kung sino pa yung breadwinner, sila pa yung madudurog at masisira. Dahil pag nasira yung mga breadwinners, anong mangyayari sa mga umaasa sa kanila? Kaya we have to make sure hindi kayo masira. Hindi kayo madurog. Dapat nga pinoprotektahan kayo eh. Totoo. Inaalagaan, pinoprotektahan.
Tsaka sana doon sa ibang miyembro ng pamilya, di ba? Sabi natin, ang daling magbigay. Parang dapat matuto din tayong mangisda. Hindi lang tayo aasa palagi sa isda na binibigay. Di ba? At yun yung pangarap natin sa buong pamilya eh. Hindi natin pwedeng habang buhay na umasa na lang kay April. Paano kung isang araw may mangyari sa kanya? Paano na yung buong pamilya, di ba? So dapat nare-realize din natin yun at na-value natin kasi mahirap laging nasa huli talaga ang pagsisisi. At saka malaking pagpawi ng pagod ng mga breadwinners, yung kung paano nyo sila itinuturing at tinatrato pag uwi nila ng bahay. Yun talaga eh. Paano nyo sila kinakausap? Pinapahalagahan. Diba? Kung Inaasikaso. hindi nyo man nasasabi yung salamat, o pagod ka na ba? Kumain ka na ba? Kung di nyo man nasasabi yun ng normal, natural, at lagi, at least wag nyo silang sabihan pa ng masasakit. Oo. Diba? Kasi hindi nila deserve yun. Sakit nun alam mo yung pagod ka na, tapos may maririnig ka pa pag uwi mo. Yung parang hindi ba pwedeng magpahinga muna? At saka yung minsan ka na lang naging masaya, binasag ka pa. Opo. Oo. Di ba yung Nasita pa nga. papakulay nga ako, di Binuksan ba? mo Kasi eh. birthday niya eh. Pagdating, Oo. wow, yaman mo ah. Oo. Yung Alam mo, marami sa birthday atin, niya pa, di ba? Birthday niya eh. marami sa atin ang hindi conscious talaga pagdating doon. Yung, kahit ako, aminado ako sa sarili ko minsan, nakakapagsabi ka ng hindi maganda sa kapwa. Pero parang, di ba, ang hirap pag nasanay tayo na palagi nating pinupuksa yung ibang tao. Sana mas matuto tayong ma-appreciate sila, makita yung kabutihan. Kahit sa parenting, naisip ko rin yan, Vice, eh. Pagka ang bata, lagi mo sinasabihan kung anong mali nagagawa niya. Yun na yung iisipin niyang mali niya forever. Pero pag pinakita mo sa kanya na, uy anak, ang husay mo, ito yung ginawa mo, in-appreciate mo siya, in-uplift mo siya, mas magiging maganda yung future ng anak mo. Alam Pero, mo, ang kasi sarap. pwede din naman yun eh. Yung sabihin mo yung mali niya, pero Pero- i-uplift mo siya. Yes. After, ipaliwanag Correct. mo. Kaya ang sarap sagutin eh. Uy, deserve ko to. Breadwinner ako. Kailangan ko rin magpaganda minsan. Oo. Pero Diba? knowing the breadwinners, hindi sila sasagot. Sasagot. ganun eh. Kikim-kimin. Kikim-kimin Oo, lang nila yan kasi ayaw na lang nila ng gulo. Tatahimik Ayaw na pa lang. nila ng ingay, hahaba pa yan, ihihiga na lang nila yan. Kaya nga, bibili na lang ng alak yan para Para uminom. matulog na. Di ba? We love you. Oo. We appreciate you, April. Pero ang magandang balita doon ha, may pagkakataon po tayo para bumawi. Yes. Lahat naman tayo eh, di ba? May nasasabi, may nagagawa na. Tapos pag ay oo nga no, bawi tayo. Totoo. Hanggat may pagkakataon pa. Huwag na nating aksayahin yung mga oras na natitira para lalo pang palakihin yung mga sugat, palalimin yung mga Palalimin. bubog, di ba? Bawi tayo. Bawi. Bawi tayo. Narito kami, ginagawa namin ito para, hindi lang para i-honor kayo, kundi para kahit papano ay makatulong sa mga isipin nyo at makapagpagaan kahit kaunti ng mga bit-bit ninyo. May isa pa siyang ininda. Kasi yung buhok nga lang nasita na. Yung pustiso niya, hindi niya papagawa at laging nahuhulog. Maluwag na po pag kumahagat po. Patingin? Eh, baka malaglag. Patingin. Maluwag na. So, hindi niya yan Eh, naaasikaso. wala, yung pati nga yun. Di ba? Alam mo yung epekto sa kumpiyansa ng tao ng buhok at Yeah. ngipin, malaking bagay yun. Totoo. Speaking of ngipin, kinokorek ni Doc RFD kanina. Sabi niya, nagkamali ako, sobrang nag-enjoy ako kanina. Nataranta ako na sabi ko, 36 ang complete set of teeth, 32 lang. Sabi niya. 32. Oh, kasi yung topic accountant, in-account niya ulit. Sabi niya, ay, hindi, 32. 32. Sabi niya, gano'n. Oo. Nandito yung kaibigan namin from Urban Smile, si Doc Ralph de las Alas. Papaayos namin sa kanya yung ngipin mo. Nang wala kang gagastusin. Hihiga ka lang doon, tapos patutulugin ka lang namin ng 30 days. Takal naman! Di naman 30 days. Tatrabaho siya, breadwinner siya! Breadwinner din kasi si Doc Ralph, marami siyang ginagawa. So, isang ngipin per day lang ang kaya. Doc Ralph, di ba? Ayusin natin yung ngipin niya. Ikaw lang pala, wala pala akong alam doon. Yes, kung ano yung makakapagbigay ng kasiyahan pa sa kanya, of course, kung kailangan ng dental implants para mas maging permanent yung pustiso, bibigyan natin para sa Mahihirapan siyang ma-afford yung mahal yun at ibibigay mo ng libre. Wow, iba Di ba? talaga. Wow, nakakayaman yun. At hindi lang yan, bibigyan ka pa niya ng negosyo. Lahat ng nabunot nila, ibibigay nila sa'yo i-online sell. Gagawin mong kwintas. So, Pwede ba yun? Oo. Gawin mong Buddha beads. Yung mga ngipin. Thank you very much, Doc Ralph ng Thank you, Doc Urban Ralph. Smile.
At hindi lang yan, April, kasi deserve mo ang glow up. Kaya naman may glow up package kami from Idara Aesthetics worth 30,000 pesos. Alagaan mo yung sarili mo. Magpa-fresh ka. Wala kang gagastusin. Deserve mo maging fresh para maging happy ka sa sarili mo. At hindi lang yan. Yung buhok mo, anytime kung mo gustong ipabago, magpa-fresh ka ng anit, lahat. Gawin mo yan. Wala ka rin gagastusin dahil may hair services ka from Sir Warren of I Love Cut Encarnacion Group of Salon. Ayan. Worth 10,000 hair services. Gusto mo, magpakalbo ka, tapos itatanim nila ulit. Ganun, kahit Bumalik ka rin ng damit. Hindi, binili ka na pa rin namin ng damit. Ayan, may clothing, apparel, shoes, pants, tops, worth 15,000 pesos. Ang gamit dyan. Eh, saan naman niya lalagay yung mga damit? Kasi nga, 13 sila sa bahay, di ba? So siya nga, ang tulugan niya sa tabi na ng pinto. Sa pintuan po mismo. Kaya yung gamit nila, wala rin na rin nalagyan. Kahit mga sapatos niya. Kaya bibigyan ka na rin namin ng cabinet. May sarili kang cabinet. Oo, may sarili kang cabinet at drawer. Ibibigyan ka namin. At para sure na masaya ang Pasko, may Panoche Buena package and grocery package worth 10,000 pesos. Yung kahapon na nakausap natin yung family, sabi ko, mag-enjoy kayo, mag-bonding kayo. Pinasama mo, di ba? Pupunta daw sila mamaya sa Vice Comedy Club o sa buong pamilya. Ikaw naman, mag-enjoy kayo. Pumunta kayo ng Enchanted Kingdom. Buong pamilya, pumunta kayo. Tanggalin na natin yung number of tickets kasi baka may kasama pa sila, hindi makasama kawawa, mag-aaway-aaway pa, masisisi pa ito. Basta kung ilan sila, kasama lahat. Kung pamilya kasama kapitbahay. Pwede barangay. Huwag naman kapitbahay. Jowa, pwede. Sama mo yung jowa mo. Actually, bukas kayo pumunta. Kasi nandudoon ako para mag-rides tayo. We bond together. Ano pang gusto mo? May bibili, gusto mong mag-date kayo ng jowa mo? Kailan anniversary niyo? May 15 po. May, gawin mong December 15. December 15. Matsari. Oo, ha? matsari. Bibigyan kita ng 10,000. Thank you Kung anong po. gusto mong gawin doon, kumain ka, manood ka ng sine, mag-date ka. Mamasyal. Kung gusto mong i-share sa pamilya mo, nasa sayo rin. But make sure to give something for yourself. Yes. Sige po. Ha? Thank you po. Bibigyan kita ng 10,000. Bigyan mo din siyang 10. Sige, bigyan natin para 20,000 na. Ha? Thank you po. Dari, bibigyan mo din siyang 10. Magkano? 10 din. 10? Magkano? Grabe, Sige. magkano? Kasi ang dami nila sa pamilya. Gusto mo 20? Pwede. O 20 na kay Dari. Gusto Yun, nakakahiya. Ang ending tayo pa nagbukang kuripot, di ba? Tapos nagbigay pa. Pangit kasama Sige, nito. tapos tinaasampa. Itinaas ko siya, pero binagsak Binaba niya. tayo. O sige, para hindi kayo magmukhang kuripot, ako 5,000. So meron 45,000 pesos. Sabi naman ng 50, baka may... Uy, bubulong bibigay sa mo akin si Jameson. Sabi niya, Chang, ganito ba talaga Jameson lagi yung dito? Sabi ko, hindi naman, depende sa'yo. Depende. Pakilabas yung suitcase ko na. Suitcase ng pera yun, ha? Ala! Grabe naman. So, alam mo yung mga kapatid niya, syempre gusto niya happy din yung mga kapatid niya. Gusto niyong something? May mga tinapay ka. Ano? Ito, kompleto para sa family mo. So, may gusto kang ibigay? Ayun, sige. Ano? Boss ko, boss. Ano? Exact 5,000. 5,000. Ikaw? 5,000. Ryan? Ako, 10,000. 10,000. 5,000. Diyos ko, ang laki ng pinapagawa mo. Jugs! Naku naman, Jugs! Bukod sa tinapay, Jugs. Pupunta Gusto ka mo, pa ng Jugs? Japan. Malamang 10 din yan si Jude. 5,000 mula kay Jugs. Ayan. Ilan na yun? Kaya na yun. Ay, teka lang. Yun, ha? Si Doc Ram, Ikunin mo magkano yun. bibigay? Si Doc Rap, magkano? 30,000 daw bibigay! Walang sinabing 3. Wala namang ganun si Doc. Sabi, ganun lang nakita ko sa zero. Hindi. 30,000 pesos. Magkano na yun? Make sure, pasayagin mo ang Pasko mo. Magkano na ang pera natin? Parang nasa 100 na Nasa yun. 100,000 na. Bibigay yung premyo daw niya ibibigay. Ano? Sabi ni John Paulo, Yung premyo daw niya ibibigay din. O yung nasa iyo na. Kailangan Yung Pasko mo din yun. Sa iya. Ayan, meron ka ng 100,000 pesos dahil gusto namin ikaw ang pinakamasaya sa Pasko. We love you, we love you. April, itabi mo yun, ha? Opo. Thank you po. Gusto mong sabihin? Thank you po sa inyo pong lahat. Yung binigay niyo po, ipambabayad ko po yun ng bahay po namin para matapos na po kasi 5 months na lang po yung kailangan ko pong hulugan. Then, yung sosobra po, yun po yung pang-ano ko po ngayong Pasko po sa pamilya po.
Thank you so much po. 105,000 total. Please promise me na mamahalin mo ang sarili mo. Apo, sige po. Love Yun lang, yourself. hindi na. Thank you po. Take care of yourself. Thank you po. Bigyan mo ng hustisya ang iyong sarili. Ang total pala mauwing cash ni April ay 105,000 pesos. Sinabi ko nga 100K lang, akin nga yung 5K. Akala ko pa naman, makapawas yung Binigay 5K. mo. Kaya po maraming salamat. Hashtag Games on Play! Sabi ni Darren, ano ba yan? Ang dami pa lang magbibigay. Bakit sana 10K na lang binigay? Okay lang yun. Minsan lang naman. Oh, minsan lang. Uli, ang ating breadwinner na accountant,